Magandang umaga po sa ating lahat. Nais ko lamang pong mag-share sa inyo patungkol sa mga tungkulin ng bawat bahagi ng isang pamilya, ang ama, ina, at anak. Bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay manalangin. Aming Ama na nasa langit, kami po ay lumalapit sa inyong harapan, nagpapakumbaba at humihingi po ng tawad sa aming mga nagawa, naisip o nasabi na hindi naging kalukuran sa inyong harapan. Salamat po sa kapatawaran na inyong ipinagkaloob sa amin. Sa umaga pong ito, humihingi po kami ng karunungan upang amin pong matanggap ang inyong mensahe. Ikaw ang mangusap sa ama, ina, at mga anak na nanonood at nakikinig ngayon. Maraming salamat sa inyong paggabay upang aking maihatid ang inyong mensahe na naaayon sa inyong kalooban. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Umpisahan po natin sa mga ama. Ang sabi po sa Colossus 3:19, mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag maging malupit sa kanila. Sa panahon po ng panliligaw ng mga lalaki ay pinapakita na po nila ang pinakamagaling nila. Best foot forward, kumbaga. Lahat ng maganda sa kanila. Nagpapadala ng mga nagdadala ng bag ng babae, pagbubukas ng pinto, pag-usod ng upuan para makaupo ang babae. Ayaw nila na nakikitang nahihirapan ang kanilang mga nililigawan. Hanggang sa makuha nila ang matamis na oo ng isang babae. Ngunit, nakakalungkot minsan na kapag naging mag-asawa na, ay nag-iiba na ang pakikitungo ng mga lalaki sa kanilang mga asawang babae. Meron na pinagbubuhatan nila ng kamay ang kanilang mga asawa, sinasaktan, pisikal at emosyonal. Masakit na salita ang naririnig nila. Malayong malayo noong sila ay nanliligaw pa lang. Sabi nga po ng talata, mahalin ninyo ang inyong mga asawa. Mahalin natin ang ating mga asawa. Gawin natin ang ating mga tungkulin upang maitaguyod ang ating pamilya. Be the provider of the family. Sa panahon ngayon, may mga mag-asawa na parehong nagtatrabaho para maitaguyod ang pamilya. Nagiging kaagapay ng lalaki ang kanilang mga asawang babae pagdating sa pinansyal. Hindi po ito masama at huwag nating isipin na tayo ay mahina at hindi sapat na ang naipapasok nating pera sa tahanan. Ito lamang ay upang mapagaan ang buhay ng ating pamilya. Sa buhay po nating mag-asawa ay hindi po talaga maiiwasan ang magkasakitan, maaaring sa salita o pisikal, pero dapat po ay napag-uusapan ito ng mag-asawa at makapagpatawaran. Mga tatay dyan, mga tatay, lagi nating babalikan yung mga panahon na sinusuyo natin ang ating mga asawa. Binibilhan natin ng mga bulaklak, chocolate, at may stuffed toy pang kasama. Kami, nung mag-asawa po kami ni Rona, nung nag-start po kami, we make sure that we have the time to have a date. Kain lang sa food court, sa festival mall, para mura. O minsan, kapag may budget, kakain kami sa paborito naming restaurant. Or minsan naman ay manonood po kami ng sine. We enjoy each other's company. Hindi naman po halata na mahilig kami kumain. Kidding aside. Maganda po na mayroon pa rin kayong oras na kayo lang mag-asawa. Kakain sa labas, magpapamassage, o lakad-lakad sa baywalk, at nagpaplano para sa pamilya. Sa mga nanay naman po tayo, bago po kayo naging nanay, ay asawa po muna o kabiak ng inyong mga asawang lalaki. Ang sabi po sa Colossus 3:18, mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa, sapagkat yan ang kalooban ng Panginoon. Sabi sa talata ay magpasakop. Ito po ay usapin lalo sa panahon po natin ngayon na ang mga babae ay strong, independent women.
At naniniwala din sila na kung anong kayang gawin ng mga lalaki ay kaya din nila. Pero sa tunay na buhay, aminin man po natin o hindi, kakailanganin din po ng mga babae ang lalaki. May mga bagay na hindi magagawa ang babae na sadyang lalaki lang ang makagawa. Ang pagbubuhat ng mineral water kapag ilalagay sa dispenser, ang mga grocery, tangke ng gasol, o minsan nga kahit ang takip lang ng toyo o suka ay hindi mabuksan. O kahit ang pagdadala ng bag nila. Tama po ba, mga babae? Ang pagpapasakop po na sinasabi ng Biblia ay pagdating sa pagdedesisyon sa pamilya. Maaaring pag-usapan ng mag-asawa, pero nasa lalaki po ang huling desisyon. Sa likod daw po ng mga matatagumpay na lalaki ay ang asawang babae. Ang pagsuporta sa inyong asawa ay nagpapakita din po ng pagpapasakop. We do not compete with each other. We complement each other. Hindi nagpapagalingan ang mag-asawa, kundi nagtutulungan. Dapat tayo ang unang nakakakita ng maganda sa ating asawa. Nagpapalakasan dapat. Magkakampi sa lahat ng bagay, kahit pagdating sa problema at pagsubok. At huli po, ito po ang kalooban ng ating Panginoon. Kung lagi nating dalangin ay sumunod sa kalooban ng Diyos, ay dapat po na magpasakop sa mga asawang lalaki. Ngayon naman po ay bilang mga magulang. Ang sabi po sa Colossus 3:21, mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak, baka masiraan sila ng loob. Marahil wala po akong maibabahagi tungkol sa pagiging magulang pa. Subalit, hayaan po natin ang salita ng Diyos ang magturo sa atin kung paano po maging mabuting magulang. Marami pong mga magulang na ang tingin nila sa kanilang mga anak ay pag-aari nila. Maaari nilang gawin lahat ng gusto nila. Labis-labis na pagdidisiplina, pananakit ng pisikal, pagsasabi ng masasakit na salita. Kaya po maraming kabataan ngayon ang naliliko ng landas dahil sa tahanan na kanilang kinalakihan. Isipin po natin na kayo po ay iniidolo ng inyong mga anak. Mataas po ang tingin nila sa inyong mga magulang. Ang mga anak na babae, ang gusto nilang mapangasawa ay katulad ng kanilang tatay. Malakas, responsable, at lahat ng magandang katangian. Ang mga anak na lalaki naman ay ang kanilang nanay, maganda, masipag, at mapag-alaga sa pamilya. Pero paano kung palagi na lang po nilang naririnig ang pag-aaway ng nanay at tatay? Ano po kaya ang iisipin ng mga anak? Minsan po, ito ay nauuwi sa depression at pagtatago ng tunay nilang nararamdaman. At minsan, humahantong po ito sa pagkitil ng sarili nilang buhay. Nakakalungkot po. Kaya dapat po ay maging magandang halimbawa po ang mag-asawa pagdating sa pagmamahalan, kahinahunan, at higit sa lahat ang pagkakaroon ng tamang relasyon sa Diyos. Maging bukas ang komunikasyon, madali silang lapitan ng kanilang mga anak, hindi man po perpektong pamilya, pero masaya at kumpletong pamilya. At ang panghuli, mga anak, sabi po sa Colossus 3:20, mga anak, sundin ninyong lagi ang inyong mga magulang, sapagkat yan ang nakalulugod sa Panginoon. Kapag may iniutos si nanay, wait lang ang palagi nilang naririnig sa ating mga anak. Nung bata po ako, kailangan bigyan po muna ako ng nanay ko ng piso bago sumunod sa utos niya. Tinatamad po akong sumunod kapag walang piso. Pambili ko po kasi yun ng bubble gum. May palo po ako kapag hindi ako sumunod. Nahampas na rin po ako ng plato sa ulo ng tatay ko dahil hindi po ako sumunod sa utos niya. Akala po ba natin ikinatutuwa ng mga magulang natin every time na napapalo nila tayo? Sila po ang unang nasasaktan kapag tayo ay pinapagalitan at pinapalo. Gusto lamang nila na mapaayos ang ating buhay. Kaya bata pa lang ay dinidisiplina na nila tayo.
Subalit, iba na po ang mga kabataan ngayon. Hindi mo na sila pwedeng paluin o saktan dahil baka ma-report ka for child abuse. Tandaan po natin mga kabataan na kaluguran po sa Diyos ang pagsunod sa ating mga magulang. Sa mga paalaala nila, yung araw-araw na pagsasabi ng umuwi ka agad pagkatapos ng school, lagi magpapaalam kung lalabas ng bahay, laging magte-text or video call para alam ng mga magulang ninyo kung okay ba kayo. Ang pagkakaroon ng house rules ay makakatulong upang maging responsable tayong mga anak, lalo pag lumabas na tayo ng ating mga bahay. Huwag sanang sasama ang loob ninyo sa mga tatay ninyo kung kayo ay sinusundo sa bahay ng kaklase ninyo dahil gabi na. Pinoprotektahan lang kayo ng inyong mga magulang dahil mahal nila kayo. Tayong mga anak ay refleksyon ng ating mga magulang. Kapag masama ang ugali natin sa labas, sasabihin nila, ganyan ka ba pinalaki ng mga magulang mo? Or kapag naman ikaw ay mabuti, maganda ang iyong ugali, maganda ang pagpapalaki sa iyo ng iyong mga magulang. Tandaan po nating mga anak, ang pagsunod at paggalang sa ating mga magulang ay may kalakip na pangako. Yan ang sabi sa Efeso 6:13. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon sapagkat ito ay nararapat. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangakong ikaw ay giginhawa at ahaba ang iyong buhay dito sa lupa. Kaya naman, lagi nating ipadama sa ating mga magulang ang ating pagmamahal sa pamamagitan ng pagsunod at paggalang sa kanila. Dahil ang pangako ng Diyos ay giginhawa at ahaba ang iyong buhay dito sa lupa. Tatapusin ko po ito sa pamamagitan ng isang kwento. Meron pong isang pamilya, malaki po ang kanilang bahay, at halos lahat ng bagay ay meron sila. Nakakalakihan na po ng anak na ito na palagi niyang nakikita ang kanyang nanay at tatay na nagpupunta sa basement. Tuwing gabi pagkatapos nilang maghapunan at may daladalang pagkain. Sang araw, naisipan ng batang ito na puntahan ang basement. Nagtataka siya tuwing gabi ay nagpupunta ang kanyang mga magulang sa basement, may dalang pagkain. Nagkataon din na wala ang kanyang mga magulang na mga oras na yon. Dahan-dahan siyang bumaba ng hagdan na may takot sa dibdib dahil hindi niya alam kung anong meron sa basement. Nagulat na lang siya na may nakita siyang nakakulong. Hindi aso, kundi tao. Matanda na at halos hindi makakilos. Tinanong nila kung sino siya. Ang tanong ng matanda, ikaw ba ang anak nila? Opo, ang sagot ng bata. Bigla na lang umiyak ang matanda at ang sabi, ako ang iyong lola at siya ang iyong lolo. Hinang-hina na ang dalawa dahil sa katandaan at marahil ay nalipasan na din ng gutom. Awang-awa ang bata sa kanyang lolo at lola at nasambit niya na ito rin ang kanyang gagawin sa kanyang mga magulang kapag sila ay tumanda na. Nakakalungkot na kwento, subalit hindi po ito dapat mangyari sa ating pamilya. Ang nais po ng Diyos ay masayang pamilya na magkakasama at naglilingkod sa Kanya. Tayo po ay manalangin. Aming Ama, maraming salamat po sa mensahe mo ngayong umaga. Salamat po dahil hindi pa huli ang lahat. Lagi kami may pagkakataon na bumawi sa aming mga pamilya, sa aming asawa at sa aming mga anak. Kung meron man po kaming hindi pagkakaunawaan ngayon, o ang mga anak na kinalamutan ang kanilang mga magulang na puno ng galit, na puro galit ang nangingibabaw at hindi ang pagmamahal, patawarin mo po kami kung kami ay nasa ganitong sitwasyon. Dalangin po namin, Ama, na pagbuklurin mo po ang aming mga pamilya ng pagmamahal mo, magpatawaran at magsimula muli na kasama ka. Salamat po sa mga nanay, tatay at mga anak na nanonood ngayon at nawa po ay maging paalaala ito sa amin.
Sa iyo po namin ibinabalik ang mataas na papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po sa panonood at mapagpalang araw po sa ating lahat.